So yan, hello guys. So magkakaroon tayo ng isang quick review dito sa ating nabiling DJI Neo 2. So ngayon, pag-usapan natin muna sa pricing. So magkano ba talaga itong DJI Neo 2? Kung bibili ka, meron kasi itong packages, iba-iba siya. So meron tayong tinatawag na DJI Neo 2, drone only. So meron ka lang, ito mismong unit lang na to, kasama tong battery. So wala ka ng rechargeable, parang lagayan na yung ganto. Wala kang ganto. Wala kang lagayan ng mga batteries para mag-charge. As in, dito ka lang mag-charge sa mismong meron ito kasi pag tinanggal mo tong receiver na to, meron tong charging port. So doon ka mag-charge ng mga type C na USB. So as in yung unit lang na to. So yun ay mabibili mo sa halagang 12,136 pesos sa Shopee. So 12,000 pesos yung unit. So merong package na tinatawag natin Flymore Combo. Yung Flymore Combo naman, may kasama kang ganto, charging hub, may 3 batteries, may drone, at saka remote, at saka receiver kasi hindi mo siya makokontrol without the receiver. So yun, ito naman nagkakahalaga siya ng 19,561 pesos. So more or less 20,000. And yung binili natin, itong DJI Neo 2 Motion Fly More Combo. So, meron kang kasamang, so may unit, meron kang charging hub, 3 batteries. Tapos, yung remote control, hindi siya yung typical na remote control. Ito yung DJI RC Motion 3 na pagka idediretso mo siya, pagka paandarin mo siya, didiretsuhin mo, pipindutin mo tong parang trigger, yung eto, pindutin mo to, didiretso, pag ginanto mo, aatras. Pag pinress mo pag ganon, didiretso. Pag ginanon mo, aatras. So pag ginanon mo naman, kakaliwa. Pag ganon mo, kakanan. Pag ginanto pala, tataas. Pag ginanon mo, bababa. So eto yon. At ano pa bang kasama? Yun nga, may receiver. Tapos may free na siya na type C cable. At yung etong maganda sa kanya, meron siyang DJI goggles N3. So eto yung magiging first person view. So, pag makikita mo, para kang ikaw na mismo yung lumilipad kapag nagdadrive ka ng drone mo. So, ito yung pinakamahal sa lahat ng packages. Yung isa, 12,000, yung isa, 20,000, at yung last is 29,271 or more or less 30,000 pesos. At syempre, yung box, hindi po yan kasama. Bukod po yung binibili. Okay? So, ngayon, ang tanong, sulit ba yung pagbili natin ng unit na to? So, for me, since ginamit-gamit ko na siya, halos nilasapag ko na siya, nabangga-bangga na siya, at nailipad ko na siya dito sa amin sa iba't ibang lugar. At sinagad ko na rin kung ano yung gano'ng kataas yung kaya niyang ilipad sa langit. So, para sa akin, sulit na sulit siya. Napakaganda ng yung features niya. Una, meron siyang tinatawag na follow mode. So, kung wala kang wala kang remote, wala kang gagamitin kahit anong manual remote or RC na ano bang klaseng remote control yon. Wala kang DJI RC N3 remote controller, kung wala ka nun, pwede mo gamitin yung phone mo. At saka kahit wala kang phone, pwede mo siyang gamitin. I-press mo lang to, mayroon yung button, yan, tapos susundan ka na niya. So yung unang may register nung camera, yung camera gimbal, yun na yung magiging ifa-follow niya. So pwede mo siyang gamitan ng palm gestures para kontrolin mo siya, kanan, kaliwa, pataas. Tapos, para kang si Iron Man, para kang si Tony Stark kung kumontrol ng mga drones. So, yung maganda sa kanya. Tapos, yung taas niya, kaya niya ng 120 meters. Yun yung sinagad ko. Yung layo naman niya, hindi ko na basa kung gaano kalayo. Pero, kung dito sa Darangan, hanggang doon siguro, let us say, kasi nasa bahay ako no? Kung nasa labas kasi, napanood ko, maabot siya ng 2 kilometers. So ako parang mga 1 kilometer pa lang yung nagawa ako. So kaya naman niya. So hindi ko pa siya nasagad ng nasa labas sa outdoor. So yun yung maganda sa kanya. Tapos yung quality ng video niya, sobrang linaw, 4K 60p. So yun yung ginagamit ko ngayon. So pwede mo pa siyang mas taasan doon. At yung lipad niya, very precise. So yung slow mo, yung ikot, yung marami kasi yung mode siya. Merong mode na
gagamitin mo lang siya, tapos sa app mo, meron kang tinatawag na follow mode, may selfie, may drone, merong bicycle, may skiing, may helix yung umiikot sa katawan mo, tapos meron naman isa yung circle, yun yung astig, yung parang anime, di ba? Parang ang astig-astig mo. So, ang dami niyang kayang gawin. So, base din sa mga pinapanood ko din sa YouTube, merong mga nagsasabi na itong DJI Neo 2. No, may nauna kasi 'di ba yung DJI Neo. So, ang laki ng itinalon niya sa quality pagdating sa kaya niyang gawin. Punong-puno ng software, punong-puno to ng parang AI, alam mo 'yun, yung sobrang ang galing niya pagka hindi ko follow siya sa umiilag talaga siya sa mga pwede niyang kabanggaan, kaya niya iwasan yung mga pwedeng mabangga. So, unless yung talagang siit-siit talaga, kunyari may mga bagging, may mga linya ng kuryente, syempre medyo mahihirapan na siya doon. Kahit naman ikaw mahirapan ka kapag minamanual mo. So, siya, sa mga typical na mga, halimbawa, itong grills na to, kaya niyang, gumanon, parang lumagpas. So, ano pa ba? Ang downside lang nito, madali siyang gamitin. Actually, madali siyang gamitin. Ang kinagandahan kasi nito dahil naka-cover yung mga LEC niya. So, pwede mo siyang ipasok-pasok sa mga ganito, yan, sa mga butas-butas, sa bahay, paikutin mo rin sa bahay, padaanan mo sa hagdanan, kayang-kaya. Kaso, ang downside niya is yung battery. Yung battery niya is, sabi daw, maabot siya ng 16 minutes or 11 to 16 minutes. Pero, nung sinagad ko siya, nagawa ko hanggang around 11 minutes, no. Pero ano na yun, parang suntok sa buwan na yun, parang malapit na siyang talaga mabugbog. As in talagang mawawala na siya ng baterya. So for me, mas safe na kapag may natira mga 30%, pinapauwi ko na siya. Or, kung kinagandaan sa kanya, meron siyang automatic return to home feature. So, kapag nalobat siya, nagkaroon ng problema sa kanyang transmission, medyo nagkaroon ng problema sa signal, uuwi siya kung saan siya umalis. So, dun niya nire-register yung home. So, yun yung kinagandahan ng DJI Neo 2. So, kaya kayo, kung tatanungin niyo ako kung recommendable ba siya, as a beginner, recommendable. Kasi, ang dami niyang pwedeng gawin sa mga features na gusto mong makunan. So, yan. Dahil ko nang ginawang video, in-upload ko na sa social media, pwede nyo panoorin. So, yun yung mga output ng video. May time na nagmotor kami ng pamilya ko, sinundan kami ni DJI, ni YouTube, di ba? Tapos, meron kaming pumunta kami sa mga minsan, araw-araw nga ito pinapalipad eh. Gusto ko talagang tumingin sa kalangitan. Kaso, nagsasawa na ako dito sa amin kasi parang halos lahat na ng places na puntahan ko na. So, siyempre, pag kayo may drone, fly responsibly. Huwag kayong pupunta sa mga bahay na, alam nyo na, privacy pa rin yun. Hindi kayo, invasion of privacy pa rin yun. Hindi naman, porke nakakalipad ka, pwede mo nang puntahan yung mga bahay na gusto mong puntahan. Hanggang bubong lang. Huwag ka nang pumunta dun sa, alam nyo na, sa mga bintana. Huwag na, iwasan nyo yan. Kasi pwede kayong makasuhan. Kasi meron tayong aviation policy. Blah, blah. So, yun lang. So, just like, comment, subscribe. Huwag nyo kalimutan. Bye-bye.